At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, umiikot ngayon sa social media ang balitang umano'y nagtagumpay sa isang kaso sa Korte Suprema si Sara Duterte na ayon sa ilang post ay may kaugnayan muno sa isyu ng impeachment na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, mabilis na nag-trending ang usapin at maraming netizens ang naglabas ng kani-kanilang reaksyon at opinyon tungkol sa umano'y desisyon ng hukuman. Kasabay ng kumakalat na balita, nabanggit din ang pangalan ni Ferdinand Marcos Jr. na ayon sa ilang haka-haka online ay apektado umano ng naturang usapin. May mga netizens na nagsasabing malaking dagok daw ito sa kampo ng Pangulo kung mapapatunayang may katotohanan ng mga ulat na umiikot sa internet. Samantala, idinagdag din sa mga usap-usapan ang dating senador at dating kalihim ng hustisya na si Laila de Lima na binanggit sa ilang viral post na umano'y may kaugnayan din sa kontrobersiyang tinatalakay online. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw na opisyal na kumpirmasyon mula sa Supreme Court of the Philippines hinggil sa sinasabing desisyon o sa mga detalye ng naturang issue. Dahil dito, nananawagan ng ilang eksperto at opisyal na maging maingat ang publiko sa pagtanggap at pagbabahagi ng impormasyon sa social media. Mahalaga pa ring hintayin ang opisyal na pahayag mula sa Korte Suprema at sa mga kinauukulang opisyal upang malaman ang tunay na kalagayan ng usapin at upang maiwasan ang pagkalito at paglaganap ng maling impormasyon sa publiko. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. For the record, that you are confirming the withdrawal of this impeachment complaint. I hope you understand this is a very significant intervening event because this is an impeachment complaint that even before it is heard, you wish to withdraw already. This representation likewise confirms the intention of the complainants in the D et al. Complaint, the first complaint, to withdraw their complaint. Nako, mukhang hindi ata maganda ang gising nitong si Congressman Paulo Ortega. Oh, yan oh. Mukhang malungkot ho siya. Huwag kang mag-alala, sir. Pagka naging presidente na si VP Sara, panigurado, mapapasaya ka niya. Dito sa video na to, part 2 ho tayo, continuation na nangyayaring hearing dyan sa Justice Committee kaugnay doon sa mga hinihain na impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Mga recycled impeachment complaint. Wala akong bago. Wala na ba kayong bago dyan? Yung mga bagong maleta, hindi nyo ba ilalabas? Pambihira kung sino yung mga gustong ma-impeach si VP Sara, sila din ho yung mga di umanon tumanggap ng envelope at maleta. Sila din ho to doon sa Tuadcom. Sila din. Kaso itong isa na to, sumalangit na itong si Akop. Kung nandiyan si Akop, malamang sa malamang, ano na yan, isa ho siya sa mga sumasalansan. Ngayon, ito, si Jingy Luistro, ang chairperson ng Justice Committee. Itong si Dong Gonzales, naku, maraming kinahaharap na problema ngayon itong si Dong. Marami ho siyang yung mga flood control sa Pampanga, nagguguhuan, di ba? Ayun mo na yun, sagutin mo muna yun, ha, Congressman Dong, ex-congressman at ngayon ang anak niya naman ng congressman. Talagang kailangan maging congressman itong si Mika dahil kung hindi congressman ngayon si Mika, naku, may kaalalagyan itong mga Gonzales na to. Sila Paduano, itong si Ibana tuloy. Itong si Boy Google, itong si Santong Caballo at yung si Ace Barbers. 'Di ba? Sila din ho yan. Kung sino yung mga pinangalanan ng mga ex-marine, sila din ho yung mga gustong mag-impeach kay VP Sara. Kaya mag-isip-isip po kayo sa bayan ng Pilipino. Dito ho hindi birong pera pinag-uusapan natin dito. Bilyon, trilyon na ho, umabot na sa trilyon yung nakawala sa kaban ng sambayanan dahil sa nangyaring nakawan, kickback sa issue ng mga maanumalyang flood control. At hindi ho galing sa atin yung aligasyon na merong problema yung ibang mga congressman dyan sa kickback na yan. Nanggaling doon sa mga individual na merong first-hand information na di umano karamihan ng mga congressman nung 2019 Congress tumanggap ng envelope at yung iba maleta. Pinick up dyan sa Forbes Park. Di naman ho kaya doon sa Polo Club.
doon daw ho nila pinick up. Hindi hinatid sila na kumuha, ganong kakakapalang mukha. Pero bago wala na siyang like at siyang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta no ho kaagad tayo dito sa part 2 ng pagsasalita nitong si Sara J. Ilago. Tapos yung kay Ortega, De Lima at kung sino-sino pa magsasalita dyan, nagigil kay BP Sara. At kasama sigurado, malamang sa malamang doon sa listahan ng ating mga magigiting na mandirigma. Game! At isang makabayan at palaban na pagbati sa lahat. Nako, palaban ha. Sara Ang Gabriela Ilago, ha? Women's Party ay buong paninindigang ini-endorso ang Yan. Castro et Ang galing nung ano nila, no, promotion nila. Mag-aaral ka, magiging kabataan ka, dalawang bagay ang pupuntahan mo. Kung babae ka, pwede kang mag-Gabriela, pwede kang magbayad muna, pwede kang maging act teacher. O ito, promoted na to. Tapos na siya sa kabataan, kaya ngayon, Gabriela na siya. Palakpakan. Pambihira. Basta yung MOOE natin, huwag niyong kalimutan yung mga kasama na nasa bundok, okay? Huwag niyong kalimutan yung mga kasama. Sabihin nyo, kahit na yung MOOE binigay sa mga kasama, ang sabihin natin dyan, pinambili ng school supplies, okay? Yung ating mga maintenance and other operating expenses, kahit na ibinigay natin sa mga kasama para sa pakikibaka o binulsa natin, ang ilagay nyo dyan, consultation, lawyer fee. Mga style, di ba? al verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa verified impeachment complaint, batay sa betrayal of public trust at batay sa mga dokumento at testimonya sa mga pagdinig kung saan nalantad ang paggamit ng confidential at intelligence funds, malinaw na ang Vice Presidente ay may buong otoridad, may buong kaalaman sa pagpapalabas, paggamit at pag-uulat ng mga pondong ito. At kung may otoridad, may kaakibat na ganap na pananagutan. Malinaw na batayan ng betrayal of public trust ang pang-aabuso sa diskresyon sa 612.5 million na confidential funds mula December 22 hanggang third quarter ng 2023. Sinong makakalimot sa 125 million na confidential funds na ginastos lamang sa loob ng 11 araw? Ang paggamit ng confidential funds nakabatay sa pinakamataas na antas ng tiwala na ang opisyal, ang opisina na humahawak nito ay gagamitin lamang ang confidential at intelligence funds para sa layuning pinaglaanan at mahigpit na susunod sa mga batas at mga patakaran. Ngunit winasak ang tiwalang ito. Nabigong magsumite ng kompleto at maayos na liquidation reports sa COA. At mas Bago nyo kami paandaran, kayong mga congressman dyan sa House of Representatives, ng mga liquidation report na yan, ay ilatag nyo muna ng maayos yung inyong mga maintenance and other operating expenses. Saka natin pag-usapan yung tag dito ng yung liquidation report. Tigilan nyo kami, Sara Ilago. Anak ng toko. Nung 19th Congress, hinahanap-hanap kita ngayon, nandiyan ka na. Dahil ngayon pala promoted ka na, dahil tapos ka na sa kabataan, Gabriela ka na. Ibang klase talaga itong mga to. At least, di ba? At least, ano pa rin nila, kakulay pa rin nila, no? Kakulay pa rin nila yung mga inilalagay nila diyan sa mga party list. Mga kababayan, yung mga taga-bayan, makabayad black na yan, huwag yung iboboto yan. Mga ano yan, mga perwisyo sa bayan. Sila ho talaga yung ultimate, sila ho yung ika nga, definisyon ng pagiging inutil na congressman. Congressman na ay representante na walang malinaw na rinirepresenta. Sila ho yan. Gabriela, kababaihan? Hindi totoo yan. Baka yung mga kababaihan na umaakit sa bundok, yung mga rinirepresenta. Baka, di ko sinasabi rinirepresenta nitong si Sara Ilago. Kaya sa susunod na eleksyon, kung ano ho, mangampanya ho tayo para wag na iboto itong mga ano na to, mga perwisyo na to. Di ba? Ano yan? Mga ano ho yan, mga hindi natin pwedeng paupuin. Kasi ang gagawin lang ho nila, hanggat maaari, kung pwede nilang makuha, yung pwede nilang kunin sa pamala, kukunin ho ng mga yan. masahol, may mga huwad na accomplishment reports at gawa-gawang acknowledgement receipts. Ayon sa reklamo, sa ilalim ng kanyang utos, may mga tauhang nagpeke ng mga dokumentong isinumite mismo sa COA upang magmukhang may mga activities o pangyayaring naganap kahit pa wala naman. Ang ganitong gawain ay hindi simpleng issue lamang sa paperwork,
kundi pagsira sa integridad ng mga institusyon at pagnanakaw sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Dagdag pa, ang sadyang pagtanggi na kilalanin ang oversight function ng Kongreso ay pagbaluktot sa mga sistema ng pagbabantay sa kapangyarihan. Ang tinatawag na pusit na taktika, pag-iwas o paglusot para lumabo ang usapan sa mga budget hearings at ang pag-utos na, Pusit strategy. No? Franz kasi talaga. Oh. na hindi dumalo ang buong OVP sa mga pagdinig. Yung ano nila, yung trademark nila talagang hindi ho nila tawag dito, hindi ho nila titigilan no? Yung strategiya, yung mga nila, yung trademark nila talagang hindi nila kakalimutan, pusit. Pagyurak sa isang kapantay na sangay ng pamahalaan at pagtatangkang at pilit na umiwas sa pananagutan. Taong bayan ang biktima ng pagwawaldas at paglulustay ng pondo na kaugnay nito. Mga ordinaryong mamamayan na nagpapagod at makapagbayad ng patong-patong na buwis. Mga ordinaryong mamamayan na sa araw-araw ay umaasa na ang kanilang pinaghihirapan sa araw-araw ay makikita sa mga serbisyong abot kamay at may kalidad. Sa edukasyon, sa kalusugan, sa pabahay, at marami pang ibang serbisyong panlipunan na lubos na kinakailangan ng taong bayan. Habang hirap na hirap ang ordinaryong kababaihan sa pagbabudget sa araw-araw, limpak-limpak na salapi pala ang winawaldas lamang ng ating mga pinakamatataas na opisyal. At habang daang-daang milyong piso ang mabilis na winawaldas para sa mga lihim na gastusin, nananatiling kulang na kulang ang mga silid-aralan, mababa ang sahod at suportang natatanggap ng mga guro at mag-aaral. Kaya naman, malinaw ang pattern ng pagkakanulo sa tiwala ng publiko, ang pag-abuso sa kapangyarihan, pamimeke ng mga record, at pagharang sa pananagutan. Kaya mariin namin hinihikayat ang komite na ito at ang buong kapulungan, suportahan natin ang reklamong ito upang pairalin ang prinsipyong walang sino man, gaano man kataas ang posisyon, ang makaiiwas sa pananagutan. Walang sino man, gaano man kataas ang posisyon, ang higit sa batas at higit sa interes ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Yung, Thank you, next Honorable one. Ilago. That completes the endorsers of the first impeachment complaint. I understand that I made mention about the sponsorship speech for the second impeachment complaint, referred to as the et al. Impeachment complaint endorsed by Honorable Representative De Lima and Honorable De Lima. Representative Percy Sendanya. Nevertheless, I wish to share to the committee that the chair is in receipt of the letter from our endorsers, Congressman Sendanya and Congresswoman De Lima. I am likewise in receipt of letter from the complainants of the same impeachment complaint, the D et al. Impeachment complaint. And for this matter, we are directing the committee secretariat to kindly provide copy of these two letters to the justice members. The letters apparently manifest the withdrawal of the endorsement of this impeachment complaint. That is for Congressman Sendanya and Congresswoman De Lima. They are manifesting as well their support to the third impeachment complaint, the one filed by Reverend Father Joel Sabalia et al. For the letter of the complainants of the second impeachment complaint, they are making the same manifestation of their intention to withdraw the impeachment complaint, as well as their intention to support the third impeachment complaint filed by the same Reverend Father Joel Sabalia. For this matter, I wish to request for confirmation of this letter, first from our endorsers. So the chair recognize the Honorable Sendanya first, and then the Honorable De Lima. Yes, Madam Chair, we confirm that the letters that you are in receipt of came from our offices and that these were duly signed by the complainants. Ito yung yung Tindig Pilipinas, ito ho yung binawing impeachment, no. Inatraso nila yung impeachment lalaban dito kay VP Sara. Gusto na lang siguro nilang magtulong-tulong doon sa impeachment nitong yung ikatlo ba? Yung una-una yung siguro yung kay Sara Ilago. From the second impeachment complaint.
And in this light, Madam Chair, may I make a short manifestation? You may continue, Honorable Sendanya. Thank you very much, Madam Chair. Magandang umaga po sa ating mga kasama dito sa Committee of Justice at sa ating pong mga guests ngayong araw na ito. Sa mga kababayan nating nag-aabang kasi 2 years in the making na ang pagpapanagot sa ating Vice Presidente. I wish to manifest that upon serious consultation with the petitioners of the second impeachment complaint, which I and Representative De Lima endorse, they intend to withdraw their case Nako. and instead throw their support behind the third impeachment complaint. Yan, oh. Gumawa po sila ng formal na liham na nilagdaan ng lahat ng complainants, 17 in all, at ang ilan po ay kasama natin dito ngayon sa loob ng bulwagan at isinumite sa komite at gayon din sa Office of the Secretary General. Kasama ng mga complainants na iskondiinan na hindi ito pag-urong, kundi pagpapatuloy na kanilang sinimulan Wala nang bawian, inatras nyo na, wala na, tapos na, inatras nyo na impeachment di ba? O, ano na lang kayo. Dapat sana kung walang atrasan, hindi nyo inatras ang impeachment na yan. Tinuloy-tuloy nyo yan, di ba? Ganun lang naman yun. Tandaan po ng ating mga kababayan, higit 1 taon na ang nakararaan. From the beginning, their intent in filing was clear. Build the strongest case that will hold Vice President Sara Duterte accountable for her acts of corruption and abuse of power. Their support for the third impeachment complaint well advances this goal and ensures that an airtight and strong case will be the product of the committee's deliberations. In essence, the second impeachment complaint is similar to the third, and thus this committee will be spared from prolonging this process. Every minute and every hour we prolong this impeachment gives the Vice President another opportunity to look for loopholes to evade accountability Wow. again and again. Yan ang problema. Sendanya. Kaso tahimik ka pagdating doon sa issue ng trilyong korupsyon sa Pilipinas. Dito sa 125 million, gigil na gigil ka, pero doon sa issue ng mga maanumalyang flood control, tahimik ka. Yan ang problema natin dito. Yun muna resolbahin natin. At tanungin muna natin ang ating mga sarili, isang bayan ng Pilipino. Bakit doon sa trilyong korupsyon na kung saan ang tinuturong mastermind nandyan sa House of Representatives, tahimik itong mga congressman na to. Ang tanong ngayon, tumanggap ba yung mga individual na kung saan hindi nila makundina yung pagwawalang hiya sa kaban na sambayanan sa pamamagitan ng kickback na ginawa noong mga nasa appropriation, pinadala daw doon sa mga pamunuan ng House of Representatives, mga taga Malacanang, pinikap ng mga congressman dyan sa Polo Club, di ba? Diniliberan ng pera sa bahay. Merong chopper. Bakit di kayo nagsasalita doon sa mga yon? Bakit nagigil kayo sa impeachment? Walang problema. Pero ito, pinag-uusapan natin dito, hindi natin sinasabing huwag niyong imbestigahan. By all, imbestigahan niyo si BP Sara, walang problema. Pero dapat, para maging sincero at ang asambayan ng Pilipino, makita nila na talagang ang pinaglalaban nyo ay para sa kaban ng sambayanan at para maprotektahan ang ating mga kababayan, ay magsalita din kayo doon sa trilyong pisong ninakaw sa kaban ng sambayanan, di ba? Kayo, i-comment nyo sa baba, naniniwala ho ba kayo sa pinaglalaban nitong mga lukuluk na to, nitong mga di umanong nakatanggap din ng mga kickback kaugnay doon sa mga maanumalyang flood control. Malabo kasi ito Problema dito, ang aangas nating magsalita dyan sa impeachment ni BP Sara. Pagdating naman doon sa kickback, hindi tayo nakakapalag. Di ba? May problema tayo doon pagka ganun. Ngayong wala na ang second impeachment, sa katunayan, mas pinabilis nito ang proseso ng impeachment sa ating komite. Ngayon pa lang, may ibang kaalyado na ang Vice President na natutuwa at nagdidiwang dahil nag-withdraw ang second impeachment complaint. Thinking this shows a weakening of the case against her. Pasensya na po kung babasagin ko ang inyong trip. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed Day of Accountability. Madam Chair, dear colleagues, higit sa 1 taon na mula noong inendorso ko ang unang impeachment complaint noong December 2, 2024. Our complainants have patiently waited and have shown their unwavering commitment
to the truth, justice, and accountability. Naghihintay sila ng matagal na sagutin ni Wow. VP Sara ang aligasyon laban sa kanya. And hopefully, their long wait will not be for naught. Tuloy ang laban, and as Deputy Minority Leader and ex-official member of this committee, I fully trust that this committee will decide on the merits of this case. Nang sa wakas, ay mahatid na natin ito hanggang sa Senado. Thank you very much. Hatid niya sa Senado, tapos ano mangyayari? Machuchok lang siya doon kasi wala namang boto. Ngayon yung mga pipirma, mamamarkahan lang sila. Ang problema dito, ano lang to kumbaga tira bahala na. Kumbaga, yarin lamang nandyan na tayo at yan ang utos sa atin. Gawin na natin yung mga dapat natin gawin. Dahil ang problema dito, pagka nagkataon, baka yariin naman tayo nung mga nagbayad sa atin, di ba? Nagbayad sa atin ng tiwala. Kayo naman. Puro maleta kasi nasa utak nyo Puro maleta kasi nasa utak nitong mga congressman na to Nakatanggap ka ba sindanya? Hindi maleta, envelope. Yung brown envelope, tag 2 million daw hulaman nun. Nakatanggap ka ba? Hindi ko sinasabi nakatanggap ka, tinatanong kita, sumagot ka, anak ng tokwa. Very much, Madam Chair. Thank you, Honorable Sendanya. Now we will hear from the Honorable De Lima, De Lima, in yan line hinihintay with ko. the letter withdrawing the impeachment complaint. Madam Chair, may I just make a... May we hear first the endorser? Pakinggan muna Honorable natin. Ito naman mga congressman na to, lulundagan na naman kayo Nasal. The Honorable De Lima is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, honorable colleagues, this representation likewise confirms the intention of the complainants in the D et al. Complaint, the first complaint, to withdraw their complaint. Naku. And that is manifested by the filing of both the letter seeking withdrawal and also the letter of the endorsers seeking likewise the withdrawal. Sa pagsampa ng reklamong impeachment noong February 2, malinaw ang pakay ni Kiko D et al. Mga kasama niya, D and mga kasama niya. Mapanagot sa mga akusasyon ng katiwalian at paglabag sa batas ng pangalawang Pilipino. Grupo rin nila ang naghain ng isa sa 3 impeachment complaints. In fact, sila po yung una noong 1 taon, kung saan ako ay tumayo pang tagapagsalita nito. Gaya ng marami, natuwa sila na naihain ng Kongreso, ng House, ang articles of impeachment sa Senado. Tulad din ng marami, nabahala sila. Nung bang tagapagsalita kanila, Congressman Representative De Lima, hindi ka ba nakatanggap ng maleta noon? Kasi isa ka sa mga masigasig na talagang pinakawalan ka pa ng administrasyon na to diyan sa tanging dahilan para maging makasangkapan nila yung pagiging abogado mo at pagiging anti-Duterte mo. Hindi ka ba Hindi, tanong lang naman na Representative De Lima, di ka ba nakatanggap ng maleta? Yung totoong sagot lang ha, huwag tayong mag-ungguyan, yung totoong sagot lang, tatanggapin ko naman kung ano man ang isasagot mo, di ba? Nakatanggap ka ba ng maleta? Oo, hindi, sagot ka, sagot. Alam mo lang talaga sasagot to si De Lima Sa pagkabalahaw o pagka-stock ng kaso sa Senado bilang impeachment court. Gaya ng marami, nanlumo sila sa naging desisyon ng Korte Suprema na isang tabi on technicality yung articles of impeachment ni transmit ng Kamara. Alam po nila ang proseso ng impeachment. Alam nila na kailangan makakuha ng sapat na bilang sa sapat na panahon upang maitawid ang reklamo mula sa komite papuntang plenaryo at mula plenaryo ay madala ang articles of impeachment sa Senado sa lalong madaling panahon. Siyempre po, sila ay umaasa na may kasabay na panalangin na sana this time, this year, this Congress, lilitisin na forthwith sa impeachment court ang pangalawang Pangulo.